Yeah, matulog ka na, anak. Para ma-picture mo ng ano. Yan, ganyan nga. Kaya nyo ano. Yan, ganyan Kasi yung hindi ano. nga yung angle ni Mami. Dito sa kabila. Dito sa kabila. Yan, Ikaw ang kumahilaw. walang buhat na. Walang mani. Ang mali. Smile, guys. Smile. Gising sa umaga, siya agad ang gusto na makita. Di ako marunong gumanta pero para sa kanya harana, harana. Need you, shine. It's your Tulog, tulog. God, Ang laki naman ng dede ko dyan. Mabakay. Paano kayo? some days I Hindi pang wala. Bought cake for the bagets. Natulog at covered na covered. So mo yun, ayun siya. Ayun siya guys, oh. Number candle sa ano yun? Ha? Ang number Number candle. candle. 4320. Yeah. Ah, ba yun? Tulog si Tabachichay. Bien ha? Happy 1 month baby. I-smile pa siya, oh. What's your phone number? Is everything looking on the screen? Try mo. Ang weird pag naglalakad ka na walang bump. Walang bump. Wala nang bump, oh. Bakit anong pinagkaiba kaya ng 14 sa 9? Very atake siya, the entry. Para siyang ano, anong ka-vibes neto sa Pilipinas? Dami namang OAT. Pinakita na natin yung mukha nilang lahat. Sorry, expose na kayo sa vlog ko. Dali, alas na. Walang Monday. Dali, nasa talaga. Nagpunta muna ako sa silong habang si Mami nakapila. Haba ng pila dito sa Nook Coffee. Yung line. Ay, ginagabot na yan. Yeah, pinagsasama-sama ko lang tsaka ako dadamputin. Duh, work smart, not hard. Alam naman damputin ko isa-isa. No. Ew, may basura juice! Oh, that's not basura juice. Nakabukas yan, ano yan, ulan. Ulan ba? Okay. It's ulan, guys. Okay. Duster check. Ito yung unahan ng bahay. Never ko pinakita sa inyo pa. Yan, ganyan yung itsura niya. Sa init. O, di ba sabi niya, ang pangit ng kilay ko sa kabila eh. Bakit? Hindi ko talaga favorite tong kilay na to. Ayaw niya makisama. Ito pa naman yung angulo ko, tas ito yung ayaw kong nakilay. Kasi may bugal siya. Ayan, o, kita mo, nakikita mo, parang may butas sa ilalim. Eh, dito, tingin mo, oh. Mas maganda yung kilay ko dyan. Slayable siya dyan, nak. Para kayo nasa field trip, ah.
Shirley said, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, tagi-isa lang. So, for my first Valentine's naman siya. So, for my first Mother's Day, Mommy got me flowers. And then, also a card. Siyempre, hindi ko papakita yung handwritten na part. Sa akin lang yan. Tapos si Gavin, tingnan mo. Ay, umiyak na ang bagets. Oh, love. Come here, Mommy is showing them the gifts. Tumahimik ang Gavin. Nakikisama siya. And Gavin got me this. Yung aesthetic niya talaga very tribal. Alam mo yung mga yung mga font sa tribal. Tapos yung mga nagiging tato nung araw. Ganyan yung aesthetic niya. Tapos sa likod, biglang coquette core. Tapos, meron pa dito. Basahin nyo later. Tapos ito pa. Galing din kay Mami. Last na. That's it. At ito na ang baby ko. Gising na. Piani. Hi. Hello, anak. Piani. Gising siya. Piani. Naglalap. Kuba Yarns. We're here at Costco. Di man lang naka-video na nag-grocery ba? Finished product na agad. Oh. Kay Mami Dudes to. Nainita na siya, oh. Tanggalin mo yung boses niya. Tanggalin mo tunog niya. Nainita na siya. Wow! Marunong nang kumarga. Tapos yung selection, ayun ang gilid. Tanggalin mo yung boses. Hey guys, so I posted a question sticker on Instagram. Sabi ko mag-send kayo ng question since today I am 6 weeks postpartum. So sasagot ako ng mga questions niya right now. So for the first one, sabi niya dito, "Hello Ate Kyra, just want to ask, paano mo nalaman na pregnant ka and ano reaction ng family mo?" Diyan muna tayo mag-start para medyo in order yung questions na sasagutin ko. So, umalis kami ng Pilipinas, July 16. Tapos, sabi ng flow ko noon, magkakaroon ako ng period, dapat ng July 17. So, technically, nandito na kami sa US noon kasi 'di ba 16 hours yung flight. So, yung mga friends ko, alam nila noon na parang inaabangan na namin sabay-sabay ang aking regla, kung rereglahin ba ako or hindi, ate. Tapos, ayun, hindi pa ako niregla noon. Pero medyo di pa ako nagpapanik kasi sabi ko, ay hindi, delayed lang yan. Tapos, ayan na, days go by, na hindi pa rin ako nagkakaroon. Hanggang sa tumagal na siya ng tumagal. Tapos, nagsisearch na ako na parang, alin lang ba yung normal na delayed. Tapos, parang lumabas dun na if more than 10 days ka ng delayed, it's not delayed na. It's considered as missed na period. So, pwede ka nang mag-PT by that time. Tapos, ayun, syempre may mga kasama ako sa bahay, like yung pamilya ko, ate. Hindi naman ako nakakalabas ng ako lang mag-isa. So, hindi ko alam paano ko ta-timingan bumili ng PT nang hindi nila nalalaman na lalabas ako. Kasi, ano namang i-reason out ko pag lumabas ako, diba? Ano, nagbulakad lang ako, ganun, Tapos, nung umalis silang apat, so walang tao sa bahay, like as in ako lang mag-isa. Buti na lang may malapit sa amin na pharmacy sa CVS. So, ayun, bumili ako ng pregnancy test. At yun na nga, ate. Nag-take ako, tapos positive siya. Parang unang pregnancy test ng buhay ko ay positive siya, guys. Yun po ang story. Tapos, yung sa part pala na kung paano nalaman. Honestly, medyo fast-paced kung paano nalaman. Kasi, kung tutusin, wala pa talaga akong balak sabihin sa family ko na buntis ako. Kasi, syempre, natatakot ako, ate. Tsaka parang medyo pangit yung timing. Kasi nga, nung nalaman ko na buntis ako, parang wala pa kaming 1 month dito. As in, parang 2 weeks pa lang kami dito, ganun. Yeah, 2 weeks kasi 10 days delayed ako 16 kami dumating dito. 26 of July ako nag-PT. Tapos, after 2 days, nalaman na ni Mami. Kahit hindi ko pa gustong malaman niya. So, ito yung story kung paano ko nalaman. Kasi, nung time na yon, syempre nag-aasikaso kami ng mga everything since bagong lipat pa nga lang kami dito. And tumitingin-tingin na kami ng school kung saan ako magka-college. Dapat. Tapos,
medyo fast-paced kasi yung mga ganap. So, gusto ng lola ko, like parang mag-enroll na ako or ayusin na yung transcript namin kasi ipapa-translate siya into English. So, in short, gagastusan na namin yung mga things na related sa pag-aaral ko. Pero hindi pa alam ng lola ko na buntis ako. Syempre, hindi ako makasagot sa kanya na parang, girl, hindi ko alam kung makakapag-commit ba ako sa pag-aaral na yan dahil buntis ako. Hindi ko naman masabi na ganun. And, natatakot ako magsabi. So, sabi ko, parang kailangan ko na talaga ng kasangga sa pressure at stress na to. So, nag-decide na ako na sabihin kay mami. Tapos, hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin as in. Pero kailangan ko na talagang sabihin kasi nga nape-pressure na ako sa lola ko. Like, ang gulo na ate. So, ang ginawa ko, yung pregnancy test ko, sinend ko kay mami sa messenger. Magkatabi kami nun. Tapos pagkakita niya, ayun na ate, umiyak na ako. Syempre, sobrang OA na. Tapos yun, hanggang sa after a few weeks, nalaman na din ng lola ko kasi nung time na yun, nandun pa ako sa una kong trabaho nun sa Mamiking. Ilang beses nang nangyari na nahihilo ko. So, hindi ko natatapos yung shift ko. Parang umuwi ako ng maaga kasi natatakot sila. Kasi nagdidilim yung paningin ko. Syempre, crucial stage pa yun dahil first trimester pa lang ako nun. Tapos, ayun, nung one time na umuwi ako sa bahay, tapos pag uwi ko diretso sa bahay, as in sumuka ako. Tapos nandun yung lola ko, ate. Buti na lang, hindi niya ako nakitang sumuka. As in, kasi nandun siya sa loob ng kwarto nun. Tapos, biglang, syempre tinanong niya ako, sabi niya, oh, ba't nandito ka na? Kasi alam niyang may work ako. Tapos alam niyang parang, eto pa yung oras ng uwi ko dapat, pero etong oras umuwi na ako, ganun. Tapos sabi niya, oh, ba't umuwi ka na agad? Tapos sabi ko, masama pakiramdam ko. Tapos ate, ayun na, parang dun pa lang, may hinala na siya. Kasi alam mo naman, di ba hindi naman parang usually mahihilo or sasama yung pakiramdam mo kung ano ka ba, high blood ba ako, ate? May ganun ba? May history ba? Wala naman, di ba? Tapos parang nahihilo ka out of nowhere. Yun. So, parang may idea na yung lola ko nun. Basta tinanong niya ako nun, sabi niya, baka naman ikaw ibuntis. By the time, alam ko na nabuntis ako. Pero syempre, for the deny ako, sabi ko, hindi ah. Sabi niya, sigurado ka ba? Sabi ko, hindi ah. Sabi kong ganun, ate. Tapos, nung pumunta dito yung tita ko, kapatid ng lola ko, nag-visit siya dito, ate. Tapos sabi niya, ang lola mo umiiyak dahil feeling niya buntis ka daw. O ito ang PT, mag-test ka kung totoong hindi ka buntis. Ate, makukot on cam na talaga kami. Kumbaga, hulihan na siya, ate. So, ayun. Nung pinagpiti ako ng tita ko, syempre, ate, paano pa papipikein yun? Hinuli ka na, di ba? Andun din si mami noon nung time na nangyayari. So, ayun, wala na. Huli na talaga kami. Nung sa nalaman na din ng lola ko. So, ayun yung story kung paano nalaman ng family ko na buntis ako. For the next one is, where did you get her name? So, nung nalaman ko na buntis ako, sabi ko talaga kay Andre, gusto ko may pattern yung pangalan na A and K para sunod sa pangalan naming dalawa. Tapos, naglista na agad talaga ako ng girl name and boy names na both A and K. Tapos, ang pinaka may calling talaga sa akin na pangalan is yung Aviana. Pero at first, wala naman akong parang reason behind kung ba't yun yung gusto kong pangalan. Gusto ko lang yung tunog niya, Aviana, ganon. Tapos, na-realize ko, sabi ko parang ang boring pag kunyari may mga nagtanong sa kanya in the future or may nagtanong sa akin na, oh, bakit yun yung pangalan niya, ganyan-ganyan. Sabi ko parang gusto ko may reason kung bakit yun. So, pauso ko, syempre, bida-bida ako eh. So, inisip ko, sabi ko, kaya na lang Aviana yung name niya kasi it sounds like aviation. Which is both parents niya ay tourism students. So parang makes sense na Aviana yung name niya. And then yung Kylie naman, nung una, hindi talaga ako decided kung anong magiging second name niya na letter K. Kasi lahat yung nilista ko na girl names na K is hindi siya compatible sa Aviana. Parang magka two separate name. Nagigets nyo ba? Parang hindi siya compatible pakinggan together. So, sabi ko, parang ang papangit, ang tsatsaka ng mga naiisip na name. Tapos, nung isang beses kakol ko si tita, yung mami ni Andre, tapos nagsuggest siya ng name. Kylie daw, pero yung spelling is K-Y-L-L-I. Kasi, K-Y from my name, and then yung L-L-I is from second name ni Andre, which is Sullivan. Kaya, naging Aviana Kylie yung name niya. Tapos, yung next question dito is, kamusta ka na, Ate Kai? I miss you and I love you. So, I miss you too and I love you too, Dana. Kamusta ako? In general, okay naman, ate.
parang yung routine namin nag-iiba pa as of now kasi ngayon ano na siya, hindi na siya considered as newborn dahil 6 months na siya. So we're past that phase. And sabi nila, usually pag 2 months daw yung baby, dun pa lang nasa-set talaga yung proper na body clock niya. So ngayon, parang, ayan na, nag-a-adjust na yung body clock niya. Usually, natutulog siya around 9 or 10 p.m. Tapos, gumigising pa rin naman every 3 hours kasi, syempre, kailangan magpa-breastfeed. And kung hindi naman siya gumigising ng kanya, which is, hindi naman masyado nangyayari dahil nagigising talaga siya on her own. Pero, pag may mga times or cases na hindi siya nagigising ng kanya, ako yung nagigising kasi, mararamdaman mo talaga sa breast mo, tumitigas siya pag hindi siya nadedede kasi nga, kailangan talaga maging routine na within 2 to 3 hours is napapadede mo siya. So, yung next na question dito is, what LDR with your baby daddy feels? Ay, ate! Baka 10 minutes akong magsalita dito kung anong pakiramdam talaga. Nalulungkot, nalulumbay. Nalulungkot pero naka-smile, hindi. Pero, eto, seriously. Doon tayo sa serious. Kahit tumatawa-tawa lang ako na ganito. Ang hirap niya, ate. Parang mababaliw na ako. Gusto ko na talaga umuwi. Sa totoo lang, ayun talaga ang nararamdaman ko. Siyempre, ate, namimiss ko na yung asawa ko. Ay! Sobrang OA mo! Makikita ng netizens ang ka-OA yan. Pero hindi, ayun nga. Mahirap, siyempre. Like, ate, lahat nagbuntis ako, nanganak ako, everything. Wala siya dito. Te, kahit nga first anniversary namin, hindi kami magkasama. Like, pwedeng ngayon lang nag-anniversary yung tao. Pwedeng padanas naman, di ba? Padanas naman. Di pa pinagbigyan. Pero ayun, kahit naman magkalayo kami, hindi ko naman nafe-feel na parang hindi siya present sa simula pregnancy ko hanggang panganganak ko. Kasi everyday naman kaming nag-uusap, nagko-call. Thank you, Lord. Kasi kung hindi, mababaliw na lang talaga. Hanggang sa panganganak ko, call ko siya. As in, the whole process. Wala, ayun lang. Tapos, how do you handle stress? Honestly, hindi pa naman ako nasa stress na parang mababaliw na ako after manganak. I think that's because maganda naman yung surroundings ko. Like, meron naman akong supportive family, supportive partner. Yung environment ko okay naman. Kaya, hindi ako nasa stress. Siguro, may mga times na medyo nakaka-overstimulate. Ganon. May ganong feeling minsan. Kasi may mga bagay ka na talagang ginagawa mo dati na hindi mo na nagagawa ngayon. Kahit yung mga small things. Kunyari, pagkakain ka, lagi kang nagmamadali. Ganon. Pag maliligo ka, lagi kang nagmamadali. Kasi, syempre, anytime, baka pwede siyang magising. And kailangan kanya pag nagising siya. So, alam mo yun, parang yung mga dating ginagawa mo na normal lang. Ngayon, medyo ano na siya. Medyo, ano bang tamang word? Hindi naman hassle, hindi naman yun yung word. Medyo, parang di mo siya magawa na na-enjoy mo talaga na parang, alam mo yun, yung nilalasap mo yung pagkain mo, nilalasap mo yung pagligo mo. Ay, ate, walang ganon. Kumain ka 5 minutes. Kumain ka, maligo ka 5 minutes. Ganon lang yung atake. Kasi baka magising na ang bagets. Pero yun nga, in general, hindi naman ako nasa-stress. Goods naman ako sa mga nagtatanong. Ito, for the last question, ang sabi dito is, what do you miss the most? Hindi ko alam paano ko sasagutin yung what do you miss the most. Kasi, I mean, parang ang general nung tanong, what do I miss the most? Ano ba, sa Pilipinas? Sa pagiging dalaga ulit? Ganon? Sige, sagutin natin isa-isa. Kung what do I miss the most sa Pilipinas, masaya sa Pilipinas talaga. Iba siya dito. I don't know how to explain. Basta, iba ang Pinas. So, syempre, I miss the Pinas. I miss studying. I miss my friends, my family, my boyfriend sa Philippines. I miss the Filipino foods. Tapos, if doon naman tayo sa serious, if what I miss about my old life, ganyan sa pagiging dalaga, yung freedom, ayun talaga. Syempre, pag dalaga ka pa, ate, wala ka namang iniisip na iba kundi sarili mo lang. Na para bang kung aalis-alis ka, ganyan. Pwede anytime. Eh, syempre, pag may baby ka na, committed ka na dun sa baby mo. Syempre, hindi ka pwede umalis-alis lang lagi. Especially if breastfeeding ka. Kasi, needy talaga pag breastfeeding. Pero, wala. Masaya naman maging mommy. Tsaka gusto ko naman to. Kaya, hindi naman ako
nalulungkot na hindi ako nakakalabas-labas. Parang hindi naman. Tapos dito, yung last na tanong dito, ang sabi niya is, kailan ka uuwi? Pwede bang di mo nasagutin? Kasi baka i-evil eye nyo yun. Basta isa lang sasabihin ko, uuwi ako this year. Pero I won't say kung kailan ang month. That's it. Thank you so much for watching this video. I'll see you again on my next one.